Ayan guys, at akit ulit tayo sa taas, pero unsafe itong ating tulay dito. Napaka-unsafe, kaya wag nyo po itong gagayahin, itong ginawan tulay. For emergency lang ito, hindi pa naglalagay talaga ng permanent na hagdan. Napaka-delikado ng hagdan na ito. Afraid to go up. Ayan guys, pero akit tayo dun sa taas at titingnan natin kung anong ginagawa ng ating mga steel crew. Yon, good morning muli mga kahardot. Ayan, dito tayo nali sa taas. So, halos abot na ang rafter. So, ayan o, halos lumapat na sa bubong itong ating slab dito. Ayan guys, tingnan ninyo ang nangyari na. Ayan o, binuo na nila yung beam. Ayan, binuo na nila. At kulang pa yan sa tali. Oh, before you down, all tight downside ana maib ka kida-kida. Okay? My friend, before down, tight tadak. Tight, tulo. Downside. Tulo. Mapi tight, remove. Okay. Ay ba, ay anak alam dahil sila. Ayun, sinabi ako sa kanila, bago nila ibaba yung beam na yan, dapat nakatali na yung ilalim. Yan. Dalawang bakal lang naman yan, top and bottom. At ang spacing ng ating stirrup ay 15 cm. 10, then 15. Ayan po. Yan ang karaniwang ginagawa. At siyempre, bago mo ilapag yan doon, required niya, meron tayong isang stirrup sa ilalim. Ayan. Makita nyo lahat yan, merong isang stirrup sa ilalim. Mula dun sa existing concrete, dapat merong kang 5 cm na stirrup. Yan po ang ating SOP dyan. Ayan. Ayan guys. Ito meron tayong extra bar na isa. Naging 3 na sa ibabaw. Ayan, kita nyo ang ilalim, meron siyang stirrup. Ayan. Tight downside tight before down, bottom twice. Where I want to see. Last seam. Type. Very good. Kulo na for tight. Kulo na. Ay. Dahin. Ada na bar miya. Ada na bar. Dahin. Okay, dahin. Yan mga kahardot. Simple slab, pero ang beam niya ay napaka limit. Every 3.5 ang column natin, 3.5. Then yung beam natin, ayan, diretso. Plain roof slab lang po ito, 20 cm. Ayan. Dahil ito ay chemical storage sa baba. Ayan ito, tingnan ninyo, always ang end bar nakabaloktot yan. Basta't nag-end bar ka na, naka-L na yan. Pero yung continuous bar, ito continuous ito kasi tatama ito sa bottom bars ng slab ito. Yan guys. Simpleng pagkakabit ng reinforced bar sa beam. At syempre, pag natapos na yan, ang gagawin dyan ay ibababa na yan, then umpisahan na yung slab reinforcement. And guys, tuloy po tayo sa panonood ditong aking simpleng video. At kung may mga katanungan po regarding the diameter of steel bars, just comment down below. At kung may puna, sabihin lang po para ma-check po natin. Tao lamang po na hindi nagkakamali, tayo lang, kaya hindi po maiwasan yon. Sa tulong-tulong ng ating mga opinion, may itama natin ang maganda ang ating trabaho. Sa magandang opinion, salamat po.
At sa hindi magandang opinion, salamat din po sa inyong kooperasyon. At mapapaglimi po natin ang ating gawain dito sa reinforced concrete design. Ayan. At pasilip ulit sa inyo sa ating mga nagtatrabaho dyan. Ayan ang electrician. Ang taas ng kanyang scissor lift. Oh, electrician po yan. At ito namang dalawa dito. Ayan. Itong kanyang manlip. Manlip po ang tawag dyan. Ayan ay sa painter naman. Mga pintora. Nagpipintora. Ayan. Tingnan ninyo. Yan po ang final column ng ating structure. Kulay gray. Tapos ang finishing niyan, ang pintura ng ano ay white. White po yan, white. Yung mga wall natin, white. Magandang kombinasyon. Gray, tapos ang bubong ay off-white. Oh. Diba? Yan, ang ating labas. Nabubuo na. Yun, ang gandon. At itong mga bakal na ito, naka-extend na yan. I-bend natin yan lahat. Yung bakal na yan, naka-bend yan. At yung perimeter lang ang nakataas. Parang may box sa ibabaw to. Pero itong mga center column, naka-bend po yan kasama ng slab. Intermediate. At yun nga mga kahardot, ayan ang ating steel reinforcement. Yan po ang procedure kung paano tayo nagbabakal ng slab, floor, roof man yan o flooring. Siyempre shattering, after shattering i-assemble na ang beam. Mga nakadrop po yan beam na yan, i-drop beam yan. At pagkatapos niyang drop beam na yan, siyempre yung slab na natin. Pero bago dapat ibabayan, lahat naka-ties, ang stirrup ay nakatali na. Yan po ang ating iniingatan. Kasi yung iba, sa pagmamadali, hindi na pinatali. Ay hindi naman po pipili dahil ini-inspection po natin. Kaya pinapaalahalan lagi natin ang mga tao na dapat ganun ang gawin. Kagaya nito guys. Yan. Tinatali na nila para maganda ang ating bakal. Ayan guys. Ayan. Ayan. Good. Nakatali niya. Tapos ito, ibaba nila na yun dyan. Naka-stirrup siya. 5 cm yung stirrup sa ilalim. Ayan. At yung mga karot, at pakikita ko naman sa inyo mamaya yung ibaba, yung shattering, yung kanilang ginawang suporta dito sa slab na ito. Ayan guys, abang-abang lang po sa mga susunod pang kaganapan dito sa ating chemical storage roof slab.
More moments later. Yun, good morning po muli at Eid Mubarak sa lahat. Ayan, nakit na lang po tayo dito ngayon. Update po tayo sa chemical storage mga kahardot. Ayan guys, at tingnan nyo guys, ang dadaanan ko ngayon. Ayan, update tayo sa atin kung ano na nangyari dun sa taas. Tara guys, puntahan natin sa taas. Akit tayo, pero mamaya na ako magbibideo. At ito na nga mga kahardot, ayan, naibaba na nila yung ating beam, bakal sa beam, at naglagay na sila ng bakal sa ating slab. Ayan guys, kung makita ninyo, staggered po ang splice nya, naka-staggered nyan, short, long. Sabi natin, sa pag-splice ng bakal, kailangan naka-staggered tayo. Ayan, tingnan nyo guys. So, ito guys, ang ibig sabihin ng staggered, dito hanggang dito, ang ano, dito hanggang dito ang joint. Oh, yan ang joint nila yan. Tapos ito straight continue dun sa sunod ang ano nito. Kaya ganyan po ang dugsungan niyan. Yan ang ibig sabihin ng staggered. Dito, ito, yan. At ayan nga, naayos na nila, nalagyan na nila ng top and bottom, lahat nakabend sa ilalim, may stirrup sa yun. Kompleto na ang bakal. Ayan. Oh. At meron na rin tayong pillar board dito inilagay. Pero may babaguhin pa. Oh, bakit ito? Wala pa, kulang pang bakal dito. Ayan. Ang bottom bars, tapos na ang bottom bars, top bars na lang mga kahardot. Yan guys, ito nga mga column na ito sa gitna, iano na yan, i-bend na yan. Yan guys, oh. Tingnan niyo. Dagom. Yan guys, oh. Tapos na ang bottom bars niyan. At yan, nagkukumpleto na sila ng bakal. At di siyempre yung mga may pipe sleeve yan, siyempre maglalagay tayo ng mga X-bar nyan. Yan guys. Tapos na agad ng slab at pagka nakompleto na ito, top bars, inspection, then buhos na. Ano yung mga karot at inuulit ko, basta sa bakal, isusunod lang natin kung anong nasa detalye. Kung anong naka-detail sa ating drawing, yun po ang ating lalagyan natin, ipapalo natin, isusunod para walang problema sa pag-check, lalong lalo na ang spacing, ang sukat ng bakal at ng ating mga stirrups. Laging mas mabuti na yung over standard po tayo. At yun mga kaharot, maraming salamat po sa inyong panonood ng aking video ito. At kung kayo may mga katanungan, mag-comment lang po sa ibaba at aking maibigay naman ang aking opinion. Hanggang dito na lamang at bye-bye!